Magsimula tayo sa ating kwento kung saan sa sobrang inis ni Zhang Meng sa ating bida kanya nang nilabas ang kanyang espada upang kanya nang tapusin ang kanilang laban, at sumugod na nga si Zhang Meng nang walang pag-alinlangan sa ating bida gamit ang kanyang pinakamalakas na sandata, at ang ating bida naman ay seryoso lang na kanyang tinitingnan si Zhang Meng, at makikita ito na madali lang niya iniwasan ang atake ni Zhang Meng sa kanya. At sa isip-isip ng ating bida na kung gusto ba daw harangan ng tao na ito ng kanyang sword aura ang kanyang pagtakas, at agad na nga nilabas ng ating bida ang kanyang mystical weapon Asher Blood Sword, kanya daw itong susubukan kung ano ang pakiramdam kapag kanya nang gagamitin ang kanyang bagong sandata, at makikita na nga na madali lang hiniwa ng ating bida ang sword aura ni Zhang Meng, hindi naman makapaniwala si Zhang Meng sa kanyang nasaksihan sa ginawa ng ating bida at ito ay napahinto sa kanyang pag-atake. At agad itong napangiti dahil ang basura daw na ito ay sa wakas kanya nang isiniwalat ang kanyang opensa, at umatake na nga si Zhang Meng sa ating bida na mayroong halong ngiting tagumpay dahil pagkakataon na daw niya ito habang nakatalikod ang ating bida. Ang ating bida naman ay bahagyang napatingin sa kanyang likod, at nang tumama na ang atake ni Zhang Meng laking gulat niya dahil hindi napinsala ang ating bida. Ang ating bida naman ay nakangiti lang, at sa kanyang isip-isip na kung nararamdaman daw ba kaya ni Zhang Meng ang kanyang nararamdaman ngayon, ang kanya daw katawan ngayon ay nagtataglay ng isang ancient body, bagaman hindi pa daw ito ganap na fully developed, pero pag sa malapitan na laban, siya ay isang invincible sa loob ng kanyang realm, at umatake na nga ang ating bida kay Zhang Meng na mayroong halong ngiti, at agad na sumambulat na si Zhang Meng na madali lang hiniwa ang kanyang katawan, napasabi na lang si Zhang Meng sa ating bida na kung paano daw ito nangyari. At maya-maya agad itong bumagsak sa arena at wala ng buhay sa likod ng ating bida. Gulat na gulat naman si Chanzen at si Ling Yun at ang dalawang hindi kilalang disciple, dahil hindi nila inaakala na ang ating bida ang nanalo sa laban. Si Ling Yun naman ay makikita na halos pumutok na ang kanyang pawis sa kanyang mukha nang dahil sa galit, at makikita sa buong life and death arena na nag-uusap ang mga maraming manunood na mga disciples at hindi makapaniwala dahil si Zhang Meng daw ay natalo sa laban. Nasabi na lang ng isang kalbo na disciple, na ang isang fourth layer Sea of Consciousness na si Chu Shu ay tinalo ang isang tao na umabot na sa peak of Sea Consciousness Realm. Sumagot naman ang kasama niyang hindi kilalang disciple na diba si Chu Shu noong nakaraang 20 na araw ay isa lang basura, ngunit anong nangyari sa kanya ngayong araw, at ipinahayag na nga ng elder sa harapan ng mga disciples kasama ang ating bida. Nasa life and death battle daw ay ang nanalo ay walang iba kung hindi si Chu Shu. Napaiyak naman ang mga disciples na tumaya kay Zhang Meng at sila ay masyadong naghihinayang sa kanilang mga kayamanan nga natalo, at maya-maya sa hindi inaasahan biglang napabulwak ng dugo ang ating bida. Masyado naman nag-alala si Tao Yao sa ating bida, at agad itong tumakbo upang kanyang lapitan ang kanyang senior, at agad nagtanong si Tao Yao sa ating bida kung ano daw ba ang nangyari sa kanya. Agad lang naman inutusan ng ating bida si Tao Yao na tulungan daw niya siya upang makaupo sa upuan ng mga direct disciples. At sumang-ayon naman si Tao Yao sa mga utos sa kanya ng ating bida, ngunit ang hindi inaakala ng lahat nagpapanggap lang pala ang ating bida. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili na dahil siya daw ay naglalaro para manghuli sa kanila kailangan daw niyang gampanan ang bahagi at hindi daw niya hahayaang makakita sila ng anumang kapintasan sa kanyang pag-arte. At tawang-tawa ito sa kanyang sarili dahil patawarin daw siya ng kanyang mga junior brothers and sister. Dahil ang kanila daw mga kagamitan mga pills at treasures maging ang mga spiritual stones ay magiging sa kanya, sa ilang sandali habang ginagabayan ni Tao Yao ang ating bida bigla naman lumapit sa kanila si Ling Yun at ito ay mayroong binabalak. Ito ay natutuwa dahil si Chu daw ay mayroong malubhang pinsala, pero huwag na daw itong mag-alala dahil ilalabas din daw niya ngayon ang kanyang mga panalo, at agad na nga tinawag ni Ling Yun ang isa niyang alagad na disciple at kanya itong sinabihan na siya na daw ang susunod na lalaban. Ang disciple pala na ito ay si Chen Lingfei, isang direct disciple ng Tian Jianpic, at habang papaalis na sila Tao Yao at ang ating bida, agad naman itong tinawag ni Lingfei, sabi pa nito na hintayin daw nila siya, at maangas niyang hinamon ang ating bida ng isang duel. Nagalit naman si Tao Yao sa paghamon ni Lingfei sa ating bida, at kanya itong sinabihan na kung hindi daw ba nito nakikita na ang kanyang senior brother ay malubhang nasugatan. Ano daw ba ang kanyang iniisip bakit daw siya humihiling sa kanyang senior brother na lumaban ngayon, agad naman sumabat si Ling Yun, at kanyang sinabihan si Tao Yao na labas na daw siya sa usapan, dahil hindi daw maiiwasan na mayroong humamon pag nandito sa life and death arena. Sa hindi banggitin si Chu Shu ay kumuha ng napakaraming mga resources sa pamamagitan lamang ng isang laban,
kung kaya dapat walang swerte-swerte dito, at siya daw ay naniniwala na ang lahat ng mga tao nga nandito ngayon ay silang lahat ay frustrated. Ngayon na ang lahat ay galit na galit, bakit hindi natin hayaang maglaban muli sina Chu Shu at Chen Lingfei? Ang taya ay katulad ng dati, kung manalo ulit si Chu Shu tatanggapin natin ito ng buong puso. Ito ay nakakabuti kay Chu Shu at ang lahat, at hindi pa rin tumigil sa pagsasalita si Ling Yun upang matuloy lang ang kanyang balak na makuha ang resources ng ating bida. At napasabi na lang ang ating bida na si Ling Yun daw ay nagsimula ng gumalaw, at nagsalita na nga ang ating bida sa lahat, habang nagpapanggap na mayroong malubhang pinsala. Sabi pa niya na siya daw ay nasugatan ngayon, at siya ay isang fourth layer of the sea consciousness lamang. Malaking panganib daw sa kanya ang makikipaglaban sa isang taong umabot na sa first layer of the Divine Bridge Realm, ngunit tuwang-tuwa naman ang ating bida sa kanyang pagpapanggap dahil napaniwala daw niya ang lahat, at nag-notice sa ating bida ang kanyang system, at ito ay namangha sa ating bida, dahil tuso daw ang host hindi lang daw kasuklam-suklam siya pa daw ay isang sakim, kung kaya ang system ay bibigyan siya ng reward na 200 breakthrough points, samantala si Ling Yun naman ay makikita na mayroong ngiting tagumpay dahil hindi daw niya inaasahan na ang pagiging gaaman ng walang kapangyarihan ay isang kasalanan, at hindi din daw niya kasalanan ang pagpapakamatay ng ating bida. Napabuntong hininga na lang si Chanzen at ito ay nag-alala sa ating bida dahil hindi ba daw alam ni Chu Shu na dapat na siyang huminto. Nakangiti lang naman na sinabihan ng ating bida ang mga maraming mga disciple na siya daw ay lalaban muli sa life and death arena. Kung gusto nila makuha muli ang kayamanan na kanyang hawak-hawak ngayon ay pwede nila itong makuha muli, isang round upang kayo ay maging mayaman, at sa ilang sandali nag-uunahan na ang mga maraming mga disciple upang tumaya sa laban. Ang halos lahat ng mga disciples ay tumaya na matalo ang ating bida sa laban. Sabi pa nila na si Chu Shu daw ay kanyang lalabanan ang Divine Bridge Realm, imposible na daw na siya ay manalo. Sumang-ayon naman ang ibang disciple dahil katapusan na daw ng ating bida dahil sa ngayon daw ay mayroon siyang malubhang pinsala. Tawang-tawa naman ang ating bida habang kanyang pinapanood ang mga disciples nga nag-uunahan upang makapusta sa kanyang laban, dahil binibilang daw niya silang lahat upang siya ay maging mayaman, at naghudyat na nga ang elder na sisimulan na daw ang pangalawang laban sa life and death arena. Si Tao Yao naman ay masyadong nag-alala sa ating bida, at kanyang sinabihan ang ating bida na gawin daw niya ang kanyang lahat ng makakaya. Nakangiti lang naman na sinabihan ng ating bida na huwag na daw itong mag-alala sa kanya. Maangas naman na sinabihan ni Ling Fei ang ating bida, na hindi daw niya sana siya gustong labanan dito sa arena, pero mayroon daw siyang rason upang gawin ito. Nakangiti lang naman na sinagot ng ating bida si Ling Fei na kung ano naman yung rason mo upang labanan ako. Ayon naman ni Ling Fei na ang kanya daw junior sister ay mayroong mabigat na misyon ngunit sa masamang palad siya ay nasugatan. Kinakailangan niya ng isang rare treasure upang maligtas ang kanyang buhay, at ang kanyang senior Ling Yun daw ay mayroong treasure na kanyang kinakailangan, kung kaya para sa kanyang junior sister kailangan niyang lumaban para kay Ling Yun, kaya ngayon palang humihingi na daw siya ng tawad, dahil ang espada ay walang mata, huwag niya daw siyang sisihin na siya ay mamamatay. At tawang sabi naman ng ating bida kay Ling Fei na nakakalungkot daw ang kanyang storya, ngunit iyon daw lahat ay hindi niya kasalanan at huwag daw itong magsalita patungkol sa buhay, dahil nandito daw siya ngayon sa life and death arena, at hindi pa natapos na hablutin ni Ling Fei ang kanyang sandata, ay nandoon na ang ating bida sa kanyang likod at ito ay naghahanda na ng kanyang atake, at dito ay binigyan ng ating bida si Ling Fei ng kanyang mapaminsala na atake. Si Ling Fei naman bago niya nahanda ang kanyang espada upang salagin ang atake ng ating bida ay tinamaan na siya ng isang slash sa katawan. Napasigaw na lang si Ling Fei sa ating bida na madaya daw ito, hindi daw ito nagbigay ng hudyat bago umatake sa kanya, at wala naman pakialam ang ating bida at tuloy-tuloy pa rin ito sa kanyang pag-atake, at kanya pang sinabihan si Ling Fei nga siya na lang daw bahala mag-alaga sa kanyang junior sister, para sa kanya, upang mapayapa na daw itong mamamatay. At ayun na nga makikita si Ling Fei na inatake ng ating bida sa kanyang tiyan at ito ay wala man lang nagawa, at hindi pa natapos ang ating bida at ito ay naghahanda pa ng kanyang aura sa kanyang kamay, upang patamaan muli si Ling Fei sa kanyang katawan, at makikita na nga si Ling Fei na tumilapon sa taas dahil sa atake ng ating bida, at ang ating bida naman ay maangas nga nakatayo sa stage ng arena. Samantalang ang mga disciples naman nga nanunood ay natulala habang kanilang pinapanood si Ling Fei na dahan-dahan na bumagsak pa ibaba, at sa ilang sandali sumambulat ang mukha ni Ling Fei na biglang naging bata at mas lalo pa itong naging gwapo, dahil sa ginawa sa kanya ng ating bida, at sabi pa ng ating bida sa lahat ng mga nanunood,
na itong nilalang daw na ito sa kanyang harapan ngayon ay namatay dahil masyadong madaldal, dahil ang pinakaayaw daw niya sa lahat ay ang magsalita ng mga kalokohan na mga bagay. Natulala na lang ang mga disciple at hindi makapaniwala sa kanilang mga nakikita at maging si Chanzen ay nasabi na lang na paano daw ito nangyari, at ang kalbo naman ay nasabi na lang niya na si Chu Shu daw ay isa lang 4-layer of the Sea of Consciousness stage, bakit pakiramdam daw niya na pinipilit niya si Chen Yunfei na lumaban, at ito pa daw ay wala man lang nagawa sa laban, at ang ibang mga disciple naman ay napanganga at ang iba ay umiiyak, nasabi na lang ng isa na nawala na daw ang lahat ng meron siya. Dapat daw sa pagkakataon na iyon ay hindi na sana siya tumaya, at ang isa naman ay napasabi na umutang pa daw siya ng 10,000 mga matataas na grade na mga spiritual stones, ngunit iyon lang ay natalo, at ang isa naman ay napamura na lang sa kanyang sarili habang umiiyak, samantalang si Tao Yao naman ay tuwang-tuwa at kanyang niyakap ang ating bida, isa daw itong kahanga-hanga. Mayabang naman na sinabihan ng ating bida si Tao Yao na normal lang naman daw iyong mga nangyari. Hindi na daw iyon kailangan na banggitin, tawang-tawa naman ang ating bida habang kanyang inilagay ang mga napanalunan niyang mga kayamanan sa kanyang storage ring, buo na daw ang kanyang buong araw ngayon, at mayabang pa niyang sinabi na hindi daw ito maari dahil ang kanya daw storage ring ay puno na, samantalang ang mga disciples naman nga nanunood sa kanya ay nandilim ang kanilang buong paligid dahil sa labis na inggit sa ating bida. Masaya naman na sinabihan ni Tao Yao ang kanyang senior na syempre mayroon daw siyang storage ring, sabay kanya itong hinagis sa ating bida. Agad naman nagpasalamat sa kanya ang ating bida. Masaya na sinabi ni Tao Yao sa ating bida na gamitin lang daw niya ang bagay na iyan hanggat gusto niya, at isa pa hindi na daw kailangan ng kanyang senior na maging magalang sa kanya. Sumagot naman ang ating bida kay Tao Yao na mayroon pa daw siyang fake grade Sky Mystical Pill, ayaw daw ba niya ito lahat? Napabulwak na lang ng dugo ang isang hindi kilalang disciple dahil sa labis na inggit sa ating bida. Samantalang ang kalbo naman ay inis na inis sa ating bida. Sabi pa niya na magbigay daw ito ng awa sa kanilang mga natalo, parang hindi daw ito pumunta dito para sa duel kung hindi nandito daw ito upang mangkolekta ng mga kayamanan, at ang ating bida naman ay kanya lang silang sinabihan na kung ganoon daw kailangan na niyang umalis ngayon, at pinalabas na nga ng ating bida ang kanyang flying boat upang makaalis na siya sa lugar, habang maangas na papaalis ang ating bida nag-notify sa kanya ang kanyang system. Sabi pa nito na ang host daw ay talagang demonyo at kasuklam-suklam, talaga daw itong pinanganak upang maging isang kaaway, kung kaya ang system ay bibigyan ka ng reward, siya daw ay makakatanggap ng 200 breakthrough points. Nag-alala naman si Tao Yao sa ating bida, at kanyang sinabihan ang ating bida na inasar daw niya ngayong araw si Jian Lingyon, siya daw ang tao na maraming mga malalakas na background kung kaya mag-ingat daw ito sa kanya. Hindi naman natakot ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ni Tao Yao kahit marami ng mga mata ang nakatingin at may galit sa kanya, at maya-maya nang nakarating na ang ating bida sa kanyang sariling silid, dito kanya nang nilabas ang kanyang mga napanalunan na mga kayamanan, nasabi na lang niya habang kanya itong tinitingnan, na ang kanya daw lahat nga na panalunan ay umabot sa 1,600,000 spiritual stones, kasama na ang ilang mga bagay, nagtataka daw siya kung ilang breakthrough points kapag kanya itong ipagpalit. At kinuha na nga ng ating bida ang isang sandata sa mga kayamanan na kanyang napanalunan, at agad niya itong pinagpalit sa breakthrough points. Sabi pa ng system na ito ang sandata na tinatawag na Mortal Grade Thick Blade, at pinindot na nga ng ating bida ang exchange button. Sa ilang sandali masyadong nainis ang ating bida dahil 1 puntos lang ang halaga ng sandata na iyon. Sabi pa ng ating bida sa system na baka nagkakamali lang daw ba ito, dahil noong nakaraan daw siya ay nakatanggap ng 5 breakthrough points noong kanyang na-consume ang mortal grade equipment, pero bakit ngayon ginawa mo na lang itong 1 puntos? Tinuwanan lang ng system ang ating bida dahil pag ang cultivation daw ng host ay tumaas, gayon din ang quality ng items na iyong e-consume, ngunit ang breakthrough points ay separated, sa pamamagitan din ng kalidad, at dagdag pa ng system na maaari lang akong humihingi ng paumanhin kung nais ng host na umasa sa mga item na mababa ang grado upang makaipon ng breakthrough points, at mas lalo pang nainis ang ating bida nang sinabi ng system, na hindi din daw siya pwedeng direktang palitan ang spiritual stones sa breakthrough points, habang abala sa pag-iisip ang ating bida kung ano ang dapat na kanyang gawin. Kanya na lang nasabi na kung iyon daw ang kaso kanyang isasama sa pagbenta ang cheap stuff sa Jubao Peak at kanya iyong ipagpalit sa isang high quality na item upang kanyang i-exchange para kanyang i-consume, sa pamamagitan lang daw nun maaari daw niyang ma-maximize ang kanyang mga napanalunan, at bigla mayroong nararamdaman ang ating bida, at siya ay napalingon sa isang lugar,
dahil ang Bronze Fox Mask daw ay nag-react. Sino daw ba ang master na kinakausap ng kanyang master ngayon? At dako naman tayo sa Taisu Peak Mountain, dito maririnig ang paggalang ng mga servant sa isang bisita, at makikita na nag-uusap si Meng Dai at si Tai Suzy. Ang kanilang pinag-usapan ay gustong pasalihin ni Tai Suzy ang ating bida sa pagpasok sa pinakamalalim na bahagi ng lupain na pinagsimulan ng legendary Primordial Sword Intent. Saad naman ni Meng Dai kay Tai Suzy, na paano daw ito posible. Ang kanya daw disciple ay mayroong mababang talento, at ang paglalagay ng panig sa kanya sa primordial na layunin kahit na ang pagpasok sa lupain ng simula ay magiging mahirap para sa kanya. Sumagot naman si Tai Suzy kay Meng Dai, nga nakita daw ng kanyang dalawang mata ang mga nangyari noong isang gabi, at tanong pa ni Tai Suzy kay Meng Dai, na kung mayroon ba daw itong napansin na pagbabago ng ugali ng kanyang disciple. Sumagot naman si Meng Dai kay Tai Suzy habang nagbigay paumanhin, na kung pinaghihinalaan ba daw niya ang kanyang disciple nga na poses. Ayon naman ni Tai Suzy nga naisip din daw niya ito minsan, ngunit mas mabilis ang pagtanggi, at dagdag pa ni Tai Suzy na ang paggamit daw ng kaluluwa sa pagposes ng isang tao. Ang cultivation daw ay dapat mas mahina kumpara sa isang saint realm, upang maabot ang ganyang realm kinakailangan na e-possess ang iyong sariling intent. Ang lahat ay makakapasok lamang sa lupain ng simula isang beses sa buong buhay. Kahit ang mga nagpossessed ay hindi maaaring lumabag sa sagradong tuntuning ito, kaya hindi daw siya naniniwala na si Chu Shu ay napossessed. Nagsalita naman si Meng Dai na kung ang kanya daw disciple ay hindi napossessed, paano naman niya mararating ang pinakamalalim na bahagi ng lupain ng simula? Ayon naman ni Tai Suzy, na siguro daw makakatanggap siya ng isang pambihira na opportunities, at dinagdag pa ni Tai Suzy kay Meng Dai na ginabayan daw ba niya ang kanyang disciple sa pag-cultivate ng tama, o baka ang Taisu Holy Ground ay magkakaroon ng isang Emperor Sword God sa hinaharap. Si Meng Dai naman ay halos hindi makasagot sa mga tanong sa kanya ni Tai Suzy, at sa isip-isip ni Meng Dai na pag-cultivate ng tama sa kanyang traidor na disciple paano naman daw iyon, samantala makikita naman ang ating bida nga nakangiti at ito ay nakatayo sa isang pintuan habang nakikinig sa pinag-uusapan nila Meng Dai at Tai Suzy. Note: naririnig ng ating bida ang kanilang pinag-usapan dahil sa sinuot ng kanyang master na Bronze Fox Mask, at nasabi na lang ng ating bida habang nakikinig na magaling daw ang kanyang master, dahil sa ngayon daw ay nagsalita na si Tai Suzy hihilingin daw ng kanyang master na siya ay magkaroon ulit ng malalim na palitan sa akin, at sa ilang sandali makikita ang ating bida na nasa loob na ng silid ni Meng Dai, at nagsalita na nga ang ating bida sa kanyang master, na nandito na naman daw siya ngayon upang humanap ng mga lesson. Sumagot naman ang sexy na si Meng Dai halatang mas lalong nagpapasarap upang tuhugin na naman ng ating bida. Sabi pa niya na kung bakit naman daw niya hahanapin sa kanya ang mga ganoong bagay. Saad naman ng ating pasaway na bida sa kanyang minamahal na master, nga nagtataka daw siya kung ano daw ba ang kanyang itinago sa kanya. Sabi naman ni Meng Dai sa ating bida na ang katotohanan daw ay nakakita daw ang ating bida ng isang sword intent, at bigla agad na nilambing ng ating bida si Meng Dai. Sabi naman ni Meng Dai sa ating bida na ang Holy Master daw ay isa sa pinakamakapangyarihan na Saints King Realms cultivators, siya ang nag-control sa mga rules sa mga dimension. Natural na hindi mo may tatago ang mga alon na ginawa mo kapag hinahanap mo ang intent. Tawang sabi naman ng ating bida kay Meng Dai na ganoon ba? Natural lang ba na ibuhos ng Holy Ground ang kanilang resources sa genius tulad ko? Ayon naman ni Meng Dai na walang libreng mga resources sa Holy Ground. Kahit na ikaw ay isang ancient emperor reincarnated, kailangan mo pa rin na lumaban para sa iyong sariling kapangyarihan. Ang flower ground sa loob ng green room ay hindi nag-suffer ng bagyo. Saad naman ng ating bida na tinatanggap daw niya ang mga hamon, at tumawa lang naman ang ating bida sabay sabi kay Meng Dai na hindi daw siya pumunta sa lugar na ito upang humingi ng mga mapagkukunan gamit ang sarili niyang kapangyarihan, at sabay hawak sa mukha ng kanyang master. At sabi naman ni Meng Dai sa ating bida na hindi daw muna sa ngayon araw. Nagsalita naman ang ating bida habang dahan-dahan na kanyang hinahawakan ang mga mapulang labi ni Meng Dai, na total daw nandito na siya at walang magawa. Gusto din daw niya na iangat ng kanyang master ang kanyang mga talento, at nag-notify na naman ang system ng ating bida, na ang host daw ay talagang masamang tao sinusubukan na naman na diligan ang kanyang master. Ang kanyang special reward ay nag-triggered. Ito ay ang Jar of 6-tier Top Crane Poison. Si Meng Dai naman ay wala nang magawa sa gusto ng ating bida at kanya na lang itong pinabayaan, at maya-maya habang pinapawisan si Meng Dai at umuungol, ay nagsilabasan ang notification ng system ng ating bida. Ito ay nadagdagan ng 100 cultivation talent, at marami pang 100 na dumagdag.
at lumipas ang 6 na oras, makikita nga natapos na sila sa kanilang masayang ginagawa, at nag-notify sa ating bida ang kanyang system. Sabi pa nito na ang host daw ay naabot ang 917 na heaven grade, ang kanya daw cultivation speed nag-increase ng 31 na bilis, at nag-notice ang system ng ating bida. Ayon pa nito na ang cultivation daw ng host ay nag-improve at isang hakbang na lang ay aabot na ito sa 5th of layer, the Sea of Consciousness realm, at maaring ituloy ang iyong kadakilaan at gawin ang lahat ng iyong makakaya. At sa isip-isip ng ating bida na ang epekto daw ng kanyang pagtuhog sa kanyang sexy na master ay masyadong lumalala, ang heavenly fragrance constitution daw ay nagiging mahina, o baka daw ang cultivation ng kanyang master ay nasealed, dapat na daw niya i-unsealed ang cultivation ng kanyang master balang araw, upang pagkanya itong tuhugin, mabilis din ang pagtaas ng kanyang cultivation speed, ngunit hindi daw iyon maari dahil masyadong mapanganib. At nagsalita na nga ang ating bida sa kanyang master na mayroon daw siyang problema ngayong araw, kung kaya ang kanya daw disciple ay aalis na, at sa isip-isip naman ni Mengday habang ramdam pa rin ang pagtuhog sa kanya ng ating bida, na balang araw daw itong kanyang manyakol na disciple ay kanya daw itong pupunitin ng 1,000 beses.